Tita, Tito. Oy, Hello po. Tita, baka may panukli po kayo sa 1K. May customer po kasi ako. Walang barya eh. Okay lang po ba? Teka, titignan ko. Bilangin ko to. Ano naman? Oh, ayan. Meron pala. Yun. Sige po. Tita, una na po ako. Tito. sige, ingat ka. Oo, ingatan mong mga yan ha, baka may mahulog na naman. May UUP yung laman, hindi ko na maibabalik sa supplier yan. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo, kapag may mabigat na kahon, sa baba mo lang ilalagay at hindi dyan sa taas. Ano, nakikinig ka ba, boy? Oh, putay. Kanina pa nga po eh. Naku, boy ha. Huwag mo nga inaangilan ng tatay mo. Tandaan mo, itong bookstore na to ang kabuhayan natin. Tumigil pa nga sa pagkolehiyo ang tatay mo para lang maitaguyo dito. Para lang mapag-aral kayo ng kapatid mo. Teka, nasaan na nga pala yung kapatid mo? Bakit hindi tumutulong sa inventaryo? Nandun po sa loob. Nakasubsob na naman sa laptop niya. Nag-aaral ng Valorant. Ano? May research papers siyang tinatapos at hindi siya naglalaro ng computer games. Nagpaalam sa akin si June. Boy! Pagkatapos mo magsalansan dyan, baka gusto mo rin pumasok at mag-aral ka na rin, ha? Opo, tay. Sorry po. Okay lang yun, nak. Kumusta naman yung pag-uusap niyo ni Vergara? Maibabalik ba niya yung binayad natin sa lupa? Nako, dapat lang, no? At nakaasam pa na yung kaso natin laban sa kanya. Kakatawag nga lang ni Mayor. Sabi niya, i-atras na lang daw natin yung kaso at siya na lang bahala sa atin. Naniwala ka kasi agad sa mga salita niya. Andy, kumpare ni Mayor si Mr. Vergara, iisipin ko ba naman lulukuhin nila tayo? Kung alam niya pala na walang titulo yung lupa at homestead lang, edi sana hindi na lang niya ibinenta sa atin. Ano sabi mo? But syempre kung ano yung napag-usapan natin, na okay lang na i-aatras natin yung kaso, basta ibabalik din nila yung bayad nila sa atin. Kaso mo, tingin ko, wala silang pondo eh. Tingin ko kasi, di ba kailangan pa natin ng pondo para sa computer ng mga estudyante? Ano kung hindi soli yung bayad? Wala silang pondo, di ba? Naubos agad yung perang ibinayad natin. Nakapagtataka nga. Eh, biruin mo. Di ba? Tingin ko magkasabot yan si Mayor at saka si Mr. Vergara. Tapos siguro, nag-iipon sila ng pondo para sa darating na eleksyon. Siyempre, malapit na matapos yung termino ni Mayor, di ba? At siyempre, ang gusto ni Mayor, yung misis niya, yung papalit sa pwesto niya. Naku, paano yan? Kailangan maibalik na yung pera natin. Paano kung matalo si misis niya sa eleksyon? Paano tayo? Mrs. Belia Santiago, sinampahan mo ng kaso si Mayor Lina Di Castro sa ilalim ng batas laban sa korupsyon. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung bakit? Bilang mayor po ng munisipyo namin, siya po ang pumipirma ng business permit ng Belsan. Belsan? Anong Belsan? Yan po yung pangalan ng negosyo namin mag-asawa. Nagbebenta po kami ng school at office supplies at 7 years na po kaming retailer. Pero last year po hanggang sa ngayon, hindi na po kami nakapagbukas ng tindahan dahil wala pa po yung business permit namin. Kailan ba kayo nag-apply? Maglilimang buwan na po. Naipasa ko na po lahat ng requirements at dokumento na kinakailangan sa munisipyo. At nakapagbayad na rin po ako. Kaya may karapatan ako na magnegosyo. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin po yung business permit namin. Kahit linggo-linggo po akong mag-follow up sa munisipyo. Mrs. Santiago, sinabi mo na 7 years ka nang may tindahan. Pero kung ganito ang sistema ng pagkuha mo
ng business permit. Bakit ngayon ka lang nagsampa ng kaso kay Mayor Lina De Castro? Hindi naman po ganito parate. Hindi naman po ganito yung sistema. Nagsimula lang po ito last year. Nandyan ba ang may-ari? Tatay ko lang po, nasa loob. Bakit po? Pinapatawag siya ni Mayor. Palabasin mo. Teka lang po Bilisan mo! Opo! Tay! 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 Tay, may pulis. Bakit? Anong Ikaw ba kailangan si nila? Andres Santiago? Oo. Iniimbita ka ni Mayor, sumama ka sa amin. Bakit? Tungkol saan? Hindi namin masasagot yan. Sumama ka na lang. Teka lang, magbibisang ako! Sumama ka na! Wag po! Wag po! Huwag ka na makialam! ako! Ikaw naman, sumama ka na! Baka mamaya, hindi lang ikaw masaktan. Hinihintay ka na ni Mayor. Tara na! Tay! Boy, tawagan mo nanay mo! Papuntahan mo kay Mayor De Castro! Tara na! May lisensya naman po kaming magpatuloy ng negosyo. Simula last year, binibigay po yun ng munisipyo bago pa man lumabas yung business permit namin. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin po talaga yung business permit namin. So, nagka-business ka last year at natanggap mo rin ang permit mo. Hindi naman po kami tumigil magbenta habang hinihintay namin yung business permit namin. Pero simula last year, natigil na kami magbenta. Kasi pinasara at pinakandado ni Mayor Belsan. Simula noon at hanggang ngayon, hindi na po kami nakapagtinda. Pinakonsign ko na lang po yung mga goods namin kasi nasira na po sila tapos kinain na ng daga, inamag na, kinain na ng insekto. Bakit naman kayo pinasara ni Mayor? Dahil nga po, wala pa po kaming hawak na business permit. Mayor, pwedeng makisuyo po ng pirma dito sa mga papeles mo na. Ano na mo ba to? Pwede ba mamaya na lang to? Paki-check ko na dyan si Andres. Nag-aantay na po sa loob. Papasukin mo na siya. Mayor, ano na naman to? Andres, pinadala kita dito dahil ang hirap kausap ng asawa mo. Nakiusap ako ng mabuti, alang-alang sa kumpare ko. Pero ano, pinagpatuloy niyo pa rin ang kaso laban kay Lito Vergara. Bakit? Wala bakit tiwala sa akin? Sabi ko naman sa inyo, basta iuurong niyo ang kaso, ako nang bahala sa inyo. Hindi ko pababayaan negosyo niyo mag-asawa. Kung gusto niyo, palalaking ko pa. Bigyan niyo lang ako ng palugit. Maghintay lang kayo hanggang matapos tong darating na eleksyon. Naiintindihan ko yun, Mayor. Pero nagkausap na ulit si Belia at si Mr. Vergara. Nagkasundo na silang dalawa. At nagsabi na rin si Mr. Vergara na ibabalik niya ang perang ibinayad namin para sa lupang ibinenta niya sa amin. Yun nga ang problema, Andres. Alam mo ba kung saan manggagaling yung perang ibabalik niya sa'yo? Hindi ko alam. Sa akin. Sa akin, Andres. Yung pera na binayad niyo sa kanya, ngayon, binabawi niya dahil sinampahan niyo siya ng kaso. Alam mo ba ang gustong gawin ko sa'yo? Ha? Ano? Mayor, bakit? Ano bang ibig sabihin Ikaw! mo? Isa ka pa! Pare-pareho kayo sa Kim! Hindi kayo mapakiusapan ng maganda. Wala kayong utang na loob. Pinayagan ko kayo mag-business sa bayan, pero sa isang pakiusap lang, hindi niyo pa pagbigyan. Hiniyaan niyo pa ako sa kumpare ko.
Wala naman to pala akong halaga dito sa mga constituents ko. Sige, magsilahas kayo sa harapan ko. Baka ipadampot ko lang kayo at patapon ko saan. Magsilahas kayo! Layas! Bien! Tita! Pinapasara na yung tindahan namin. Bakit nyo kami kailangan ipasara? May business license ako. Matagal na ang bayad ang application namin for business permit. Bakit nila kailangan pasara? Utos ni Mayor to. Walang business permit. Walang business. Yun lang. Ano naman? Muna. Paano na kami? Tita. Alam mo, huwag mong sayangin yung laway mo sa mga yan, ha? Mapapanis lang yung laway mo. Hindi ka pakikinggan ng mga yan. Ganito na lang, tita. Sampahan mo sila ng kaso. Okay? Si Mayor, pang-aabuso ng kapangyarihan niya sa posisyon niya. Di ba? Lahat naman tayo nagbi-business dito, di ba? Kahit walang business permit. Oh, tita, bakit ikaw lang ipapasara? Di ba? Okay lang yan, tita. Mrs. Santiago, wala ka palang business permit. Baka tuwiran lang na ipasara ang tindahan mo. Hindi na po kami naghabol. Dahil hindi rin naman po kami mananalo sa kanila. Mahirap pong banggain ng mayor. Lahat po ng reklamo namin, hindi naman po umusad. Simula pa ng investigasyon. Humingi rin po kami ng tulong sa mga empleyado ng munisipyo. Pero lahat sila, ayaw nila kaming tulungan. Sabi nila, hearsay lang daw yung mga sinasabi namin. Na nilait kami. At kinuha yung asawa ko. Wala naman na po kami magagawa. Maasa na lang po kami na sa susunod na administrasyon ng munisipyong ito, mabigyan kami ng katarungan. Ang hinahanap nating katarungan ngayon dito ay ang tungkol sa business permit na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin natatanggap. Huwag na muna nating isali ang iba niyong mga asunto rito last year. Pero may kinalaman pa rin po yung asuntong inihain ko last year sa hinihingi kong business permit ngayon. Oo nga, bago na ang mayor ng munisipyo ngayon. Pero asawa po siya ng mayor na nagpasarado ng tindahan namin. Ano to, Mercy? Mayor, follow-up ko lang po yung business permit. Kailangan po ng signature niyo. Alam ko. Asan yung aplikante na to? Nasa labas po. Sige, papasukin mo. Okay po. Mayor, si Mrs. Santiago po. Uy, Belia! Long time no see. Ano? Maupo ka. Hindi naman po ako magtatagal. Alam ko naman pong busy kayo. Magpa-follow up lang po ako sa business permit namin. Ang kapal din ng mukha mo. Diba, sinampa mo na kung ano-anong kaso ang asawa ko. Mabuti na lang ako ang naging mayor. Eh di sana nakulong pa siya dahil sa inyong mag-asawa. Sakasakiman yung mag-asawa. Tapos na po ang kaso namin with Mr. Vergara. At yung kay Mayor Ellie naman, hindi na po umusad sa municipal court ang kaso. Kaya hindi na po namin pinagpatuloy. Bakit? Sa palagay mo, may maniniwala sa inyo? May gana ka pang lumapit para humingi ng tulong sa akin. Hoy, Belia, gamitin mo nga yung utak mo. Hanggat ako ang mayor dito, hindi kayo mabibigyan ng business permit. Pero nagbayad na po ako ng processing fee para sa business permit. At ang nakagaya ng mga nakaraang taon, nagagamit ko pa rin ng resibo para makapagpatuloy ako magtinda. Pwes, hindi na ngayon. Pwede naman kayo magtinda.
Why not? Pero hindi dito sa lugar ko. Lumipat kayo. Pero dito, never. Tandaan mo yan. Pero, bakit naman po? Sobra naman po kayo. Goodbye, Mrs. Santiago. Huwag ka nang babalik. Sayang lang pera mo. Tandaan niyo po yung ginawa niyo sa amin. Sana naman matulungan tayo ni Ma'am Lorna. Oo nga, balita ako tumutulong siya sa mga naagrabyado. Hi, Ma'am Lorna. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Magandang araw. Sige po kayo. Salamat po. Salamat po. Mr. and Mrs. Santiago, exceptional ang istorya ninyo. Pero nangyayari yan. Marami pa rin sa atin ang maraming hindi alam ang batas. Kaya nga po kami lumapit dito sa opisina ninyo dahil alam namin na kayo po ang tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Masyado na po kasing yung panggigipit na ginawa sa amin ng mayor's office. Nag-umpisa po ito sa maliit na personal na bagay. Bigla na lang po lumaki. Wala naman po kami inaagrabyadong tao. Malinaw naman ho sa salaysay ninyo. Pinayuhan kami ng mga kaibigan naming nagninegosyo rin na lumapit sa opisina ninyo. At sana naman may kahinatnan ito dahil yung mga kasong isinampa namin laban kay Mayor Eli ay ibinasura lamang ng mga investigador at nasuhulan din yung mga abogado. Attorney, hindi po kami mayaman. At wala po kaming perang ibabayad sa... Pagtuunan ho natin itong application ninyo for business permit. Di ba yan naman ho talaga ang problema ninyo? Opo. Ganto na lang. Susulatan ko si Mayor Lina De Castro at baka naman makuha natin sa pakiusap. Sige po. Sige po. Sige po, ma'am. Sige, subukan natin yun. Mayor? Ano naman ba to? Business permit pa rin ba, ha, Mercy? Nagpadala po ng sulat si Attorney Lorna Montes. Umupo ka nga muna, usap tayo. Kumuha pa talaga ng abogado ang mga pesting mag-asawa na yun. Sobrang porsigido, walang kadala-dala. Ano po isasagot natin? Sagot? Anong sagot? Eh di wala. Sabihin mo, maaaring na-misplace o nawala. Maraming ganyan kahit saan. Sa dami ng papeles, may nawawala. Kung ganun po, baka sumulat na naman po ulit sila. Sabihin mo, eto, inirefer natin sa abogado dahil marami pa silang dokumentong hindi nabibigay sa atin, ha? At kung mag-follow up ulit, sabihin mo wala ng pending application sa opisina natin, ha? Doon nila hanapin sa legal section kung may makikita sila. Okay po, sige po. Belia. Hello, Attorney Benji. May i-refer sana akong kaso sa iyo eh. Bahala ka nang sumagot. Magaling ka naman sa hocus-pocus. Papadala ko din ngayon din dyan, ha? O sige. Thanks, as usual. Bye. Walang kadala-dala talaga yung mag-asawa na yun. Porsigido talaga. Ikaw ba si Emerlinda Torres? Apo. Ano ang iyong trabaho sa munisipyo? Bookkeeper po. Bookkeeper. Sinasabi ni Mayor Lina De Castro na wala raw natatanggap ang munisipyo na application for business permit ni Mrs. Santiago at base na rin sa certification na galing din sa'yo na wala kang natanggap galing kay Mrs. Santiago. Tama ba ako?
Opo, wala nga po. Eh bakit ka nag-issue ng certification? Kasi po, sasagutin niya daw po yung sulat ng abogado ni Mrs. Santiago kay Mayor Lina. Pero ano itong certification na galing din sa'yo? Na may kakulangang dokumento ni Mrs. Santiago, kaya hindi mapirmahan ang business permit niya. Ano ba talagang totoo? Hindi ko na po masyadong matandaan. Kasi po, magulo na yung mga files nung panahon na yan. Pa-retire na po kasi ako nung mangyari yung mga yan. Thank you, Mrs. Torres. Mr. Bien Gutierrez, ano ang relasyon mo kay Mrs. Belia Santiago? Kapitbahay ko po sina Tita Belia at Tito Andy. Magkaibigan po sila ng mga magulang ko. Malapit nga po silang magkaibigan naalala ko po, nung namatay po yung mga magulang ni Tita Belia, siya na po yung nag-take over nung business nila. Kami naman po, attorney, may automotive shop po kami sa tabi ng bahay ni na Tita Belia na ako na po yung namamahala. So, ikaw ay may business permit? Every year po, kasabay ko pong kumukuha si Tita Belia at minsan naman po si Tito Andy. Tuwing February o March po kami kumukuha. At nakukuha mo rin ang business permit mo? Hindi nga po agad-agad May waiting time po ng mga ilang buwan pa po. Paano ka nakakapag-business kung wala kang permit? Ang kalakaran po kasi, basta may resibo po kayo ng processing fee, yun na po yung pinapakita ko sa inspector. To follow na lang po yung business permit namin, pinapayagan naman po yun Tapos, yun na pong resibo namin, yung parang nagbibigay sa amin ng authority to engage in business po. Parang lisensya ka mo? Yes po, ganun na nga po. Ilang taong ka na ba nagbi-business? Mga 9 years na din po. 9 years? Pero bakit itong si Belia naghahanap ng business permit? Yun na nga po Pinasara po kasi ni Mayor yung business ni na Tita Belia at Tito Andy. Tapos simula nung ipinasara, hindi na po pinabuksan. Okay, maraming salamat. Tinatawag ang nasasakdal, Mrs. Lina De Castro ng Munisipalidad ng Floresca, Pampanga. At tinatawag din ang nagsakdal, Mrs. Belia Santiago. Your Honor, ready na po for promulgation. Bago ang lahat, I would like to issue this stern reminder to all concerned. Tayong mga nagsisilbi sa gobyerno ay inasahan ng taong bayan para magsilbi ng mabilis at maayos para sa pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa mga hiling ng taong bayan. Failure to do so means iniiwan natin sa nanakabitin ang tao at hindi na makakausad sa mga susunod na hakbang sa mga dapat nilang gawin. At sa isa pang dako, ang hindi paggalaw ng opisyal ay nagre-resulta lamang sa pagtigil sa lahat ng serbisyong pampubliko. As public servants, we do not treat our positions as business. It's none of our business to leverage for power, retribution, or coercion. Go ahead with the promulgation. Sa kaso ni Mrs. Lina De Castro laban sa Sandigan Bayan 4th Division at People of the Philippines. Matapos ang masusing pagtalakay at pagbabalangkas ng mga salaysay ng mga tumistigo sa kasong ito, ang nasasakdal, Mrs. Lina De Castro ng bayan ng Floresca, Pampanga, ay napatunayang nagkasala sa paglabag ng batas ng Republika ng Pilipinas 3019, Section 3F o ang Anti-Graft Corruption Practices. Ang iyong pagkakasala ay pinabigat ng iyong posisyon bilang opisyal ng gobyerno at ng mga katibayan na kusa mong binaliwala ang mga petisyong inihain sa iyo bilang pinuno ng bayan. Napatunayan din na mahabang panahon ang binigay sa iyo upang umaksyon sa mga hiling ng nasasakdal
at ito ay napatunayan lamang na ikaw ay naghihintay ng kapalit o iba pang mga bagay para sa iyong makasariling kapakanan. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan ng 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taong pagkakabilanggo at pagkatanggal ng karapatang magserbisyo sa gobyerno habang buhay. So ordered.